at napopromote pa nila yung mga business nila sa social media. Napopromote nila, mas lalong bumibili ng mga product nila, ng mga business dahil sumasabay sila sa social media. Kaya ang ganda ng social media dahil isang click mo lang ma-upload yan at maraming taong makakakita dyan. Kaya maganda sa social media. Yung mga businessman kaya sumasabay, yung mga business woman sumasabay sila ngayon sa uso dahil mas lalong napopromote nila yung kanilang product or kanilang business. Kaya nagko-content sila. So yun po yung maganda sa social media. So ngayon guys, nandito naman tayo tagbabalik. May gusto lang akong share sa inyo. Sino kasi nagsabi na ginawa ang paaralan natin para tayo maging successful? Hindi po ginawa ang paaralan natin para maging successful tayo, para mag-improve ang buhay natin. Ginawa lang ang paaralan para matuto tayo sa mga values at mga ibang ginagawa, mga tinuturo nila na hindi naman kailangan kapag tayo nagtatrabaho na, kapag tayo nakapagtapos na. Marami pong mga hindi nakapag-aral ngayon na ang ganda ng buhay nila. You know what? Because naghahanap sila ng opportunity kung paano sila yayaman, paano mag-improve ang kanilang buhay. Yun nga, hindi po ginawa ang paaralan para maging successful ang isang tao. Ginawa lang ang paaralan para matuto tayo sa mga iba-ibang bagay. But sa panahon ngayon, sa panahon natin ngayon, mukhang hindi na afford, mukhang hindi na natin kailangang mag-aral ng pagkahaba-haba. Kailangan natin is kung gusto nyo maging mayaman, kung gusto nyo mag-improve ang buhay nyo, manood kayo ng mga video na nakakayaman kung paano ba yumaman, ano bang ginagawa nila, bakit sila yumaman kahit hindi sila nakapag-aral, diba? Manood kayo ng mga video sa YouTube, sa TikTok, kung saan man yan, sa Facebook. Mag-search kayo ng mga tutorial, mga businessman na mga successful sa buhay nila. Ako, nagsishare lang ako, pobre din ako, mahirap din ako, nagsishare lang po ako ng kaalaman sa inyo para aware din po kayo sa mga makakapanood nito. Pagkita kamo, manood kayo sa mga social media. Huwag kayong manonood ng mga bagay na hindi naman makakatulong sa buhay ninyo. Yung mga bagay na tatawa lang kayo, nako, pwede namang manood kayo dyan, pero ilang minutes, ilang ano lang, yung panonoodin nyo palagi yung mga nakakayaman at nakakataba ng utak na mga video sa YouTube, Facebook, TikTok. Ganon ba? Diba? Para mag-improve naman yung buhay natin kasi nasa yung Pilipinas, hindi ko masabi, parang tayo ay pinaka mahirap na bansa sa buong mundo. Pinaka mahirap tayo, third world country daw tayo, pero magagaling naman yung mga Pilipino. Ayaw lang ilabas, natatakot lang tayong ilabas yung mga galing natin, natatakot tayong daanan yung mga problema. Hindi naman natin kalaban yung problema. Yung daming taong namumroblema, pinoproblema pa nila yung gobyerno natin, yung problema ng bahay ng kapitbahay natin, problema ng kapitbahay natin, problema pa natin. What if problemahin na lang natin yung sarili natin? Yun yan lang yung problemahin natin, paano tayo aangat sa buhay, paano tayo magyayaman, paano tayo yayaman, diba? Mas mabuting yung na lang yun nabubulol, yun na lang yung problemahin natin. Maghanap tayo ng opportunity sa social media na madali tayong yayaman. I'm sure hindi naman mahirap yun, mukhang madali lang kapag interesado ka sa buhay. Madali lang yung mga bagay. Kapag mahal mo yung ginagawa mo, madali lang yung mga bagay gawin, diba? Pag hindi mo mahal, hindi ka magiging masaya, hindi mo ma-achieve yung gusto mo sa buhay. Dahil walang madali dito sa mundo. Kailangan nating maghirap, kailangan paghirapan natin ang mga bagay-bagay para ma-achieve natin yun, para maging happy tayo at mag-improve ang buhay natin. Kung akala nyo tayong mga mahihirap din ako, marami tayong problema, Diyos ko, mas marami pang problema yung mga mayayaman. Kasi
ang dami nilang hinahawakan mga tao, ang dami nilang inaasikaso, yung mga business nila, yung mga trabaho nila. Ang dami pong ginagawa nila. Mas stress pa sila kaysa sa atin. Mas marami pang problema sila. Mas marami silang failure kaysa sa atin. Tayong mahihirap, kunting problema lang, iyak agad, susuko ka agad, nag-emote ka agad, emotional ka agad tayo. What if yung problema, hindi po natin kalaban yan. Kakampi po natin yan para sa ikagaganda ng buhay natin, para mas maging matatag tayo at maging aware tayo sa mga failure, sa mga problema, sa mga ginagawa natin. Yan po yung dahilan kung paano tayo mas nagiging matatag, paano tayo mas tumitibay. Ang failure, challenges, failure, kung ano pa man yan na pinagdadaanan natin kahirapan, yan po ay nagiging motivasyon at nagiging aware tayo kung anong dapat natin gawin sa buhay natin dahil sa sitwasyon natin. 'Di ba? Yun. At nako, kung ikaw ay 18 above, huwag ka nang manghingi ng pira sa mga magulang mo. 18 ka na, isipin mo 'yan. Nanghihingi ka pa rin ng pera. Huwag ka nang manghingi, maghanap ka ng opportunity. Kung 18 ka na above, maghanap ka ng mga trabaho sa media, sa social media ngayon, sa mundo ng internet ngayon, marami ng pinagkakakitaan. Pag hindi ka sumabay sa uso ngayon, nako, iwan ko na lang, siguradong mapag-iiwanan ka. Ako nga, nagko-content ako ngayon kahit nasa manukan ako ngayon, nasa likod lang ako ng manukan. Ito yung view ko, yan, mga ano yan, nandito ako sa manukan. Ayan o. Nandito ako sa manukan ngayon. Ayan. Pag hindi ka po sumabay sa uso ngayon, sa mundo ng social media, mapag-iiwanan ka. Tingnan mo yung mga ano, yung mga businessman ngayon, sumasabay sila sa social media. Alam mo bakit? Kasi sa social media, kikita ka, magbibideo ka lang ng sarili mo, kikita ka na. Teka lang, dito mas maganda dito eh. Kikita ka sa social media, basta alam mo lang kung paano mag-apply. Mayroon kaya lang mga igsasign dun, kikita ka. Kung ikaw ay mahilig mag TikTok, mag Facebook, mag YouTube, manood, mas binabayaran po yung creator kung ikaw ay nag-upload sa YouTube, Facebook, TikTok. Pag alam mo yung application nila. Kung ikaw lang yung tagapanood, walang mangyayari sa'yo. Walang mangyayari sa'yo kung manonood ka lang. Maging creator ka din. At least nanonood ka na, nagki-create ka pa ng video para mapanood nila, para mas mapasaya mo sila at magkaroon sila ng value sa buhay nila. Napakarami pong Pilipino ngayon na yung mga pinanonood nila, mga ano lang, mga pampagood vibes, mga funny video. Wala namang mangyayari sa'yo sa funny video na yan. Ikaw na nanonood, walang mangyayari sa'yo sa kapanonood lang. Umaksyon ka kung ano man yung mga pangarap mo, maging specific, maging clear ka sa mga pangarap mo, sa mga gagawin mo para ma-achieve mo yung buhay mo. Huwag mo tayong maging tamad. Wala pong yumayaman sa pagiging tamad. Wala akong ganun. Kailangan magsumikap ka. Magsumikap tayo. Ako, magsusumikap din ako. At someday, matutupad ko yung mga pangarap ko sa buhay. Tataga ko yan dito sa video. Dahil nasa YouTube to. Someday, I'll be back. And magko-content ako palagi. Na kaya ko ma-achieve yung mga pangarap ko. So kung ikaw ay may natutunan, huwag ka nang maghintay pa ng panahon. Ito na yung sign. Ito na yung video, yung sign. Huwag ka nang maghintay pa ng panahon na iba. Bukas o ngayon din mismo, mag-create ka ng, mag-apply ka sa mga social media. Kung ano man yung nakikita mong opportunity na mas madali kang magiging milyonaryo, bilyonaryo sa social media, mag-apply ka na agad. So kung may natutunan ka sa video to, siguro deserve ko namang mag-subscribe ka. Click the notification bell button na yan para lagi kang updated. At siyempre, paki-like naman and share the video para may mas matulungan pa kayo lalo.
Then follow my TikTok and Facebook. Follow nyo po. Dito subscribe din po kayo. So salamat po sa mga sa suporta, sa panonood. Salamat po. Hanggang sa muli, mag-ingat kayo. God bless.